Dahil po sa siguro po sa tingin ko po kapag naengganyo po siya sa mga Bible study po, gano'n. Kasi isa na rin po sa naikahit po sa gano'n eh. Dati rin po akong mabisyo and yun po talagang as in parang matasabi ko na rin po na parang sama ako pa sa time na yun. And simula po nung naengganyo po ako sa mga Bible study, doon po medyo parang nag-iba po yung ikot ng mundo ko. Parang lahat po ng mga bisyo ko kinalimutan ko and natuto po akong makisama ng maayos po, and lahat po ng mga masama akong gawain is naiwasan doon na po. And po, natuto ang mga gumawa ng mga mabuting gawain. And unang-una, binibigyan lahat ni Lord ng chance na magbago ang tao. Diba, si Lord nga yung dahilan kung bakit tayo naligtas. Dapat yung kaligtasan tinanggap natin. Gamitin nating opportunity. Kung ano yung buhay natin noon, dapat wag na nating gawin ngayon. Sabi nga po ng pastor namin, kung ano ka ngayon, ayun ang desisyon mo kahapon. Kung ano ka magiging bukas, i-decision mo ngayon. Kaya ang pagbabago talaga nasa tao. Saka kung gusto mo magbago, number 1, humingi ka ng tulong kay God. Kasi ako din naman po hindi naman ako perfectong tao. Pero nasa proseso po. Oo naman, may pag-asa. Kasi magpapayuhan yun eh. Oo, para magbago. Pwede magpaparehab siya para magbago. Kasi gabay lang namin. Gabay ng magulang yun para magbago ang bata. Sa akin lang po, may pagbabago naman yung pong tao. Kagaya nung magnanakaw. Halimbawa yung magnanakaw, siyempre magbabago din gawa ng mga magulang, payo ng mga magulang na pwede magbago habang siyempre mahal natin ang buhay natin sa mundo. Kaya pwede magbago. Kagaya ng mga friends niya nang nakikita, siyempre iba-iba naman yung ng tao. So, yun ang gagawin niyang example na kumbaga halimbawa na kung dapat na ipagbago yung sarili niya, pwede na rin na. At saka mag-aano siya ng advice kung anong dapat niyang gawin. Kagaya ng ginawa niya na hindi maganda. So, siyempre, may friends na siya na pwede na magtanungan. So, yun. Makakatulong talaga yun. Salita ng Diyos. Siya, magdasal siya. Magbabago yan. Oo naman. Nasa sa kanya naman yun Church niya naman yun kung gusto niya magbago. Wala naman sa ibang tao yun. Wala sa parents, wala sa kaibigan. Nasa sarili niya yun. Yun lang yun ang sa akin. Depende sa sitwasyon yun. Ang pagiging masama kasi, depende yan sa sitwasyon Diba? Iba't ibang klase kasi ang pagiging masama Diba? Iba-ibang tao ang pagiging masama, iba-iba yan. Depende sa gawa, depende rin sa tao. Minsan may mga taong masama na kailangan ng suporta ng pamilya para magbago. Meron naman may taong masama na gobyerno na nagpapabago, gano'n. Depende rin yan sa paligid, paano yan lahat na may pag-asa magbago Minsan ang pagbabago nagagaling sa gobyerno, nagagaling sa tao, nagagaling sa pamilya, gano'n. Hanggat may bagyo, tsaka may siyempre naman, lahat naman may pag-asa. Tulad namin ngayon, umaasa, gano'n. Umaasa para gumanda buhay, di ba? Ganun lahat naman. Kahit ikaw naman, di ba? Lahat naman tayo umaasa. May pangarap. Pag may pangarap, may pag-asa. Di ba? Pag wala kang pangarap, patay ka na nun. Kasi wala ka ng pag-asa nun Habang nabubuhay ka, may pag-asa ka. Patuloy ka lang lumaban sa hamon ng buhay. Basta isa puso mo. Huwag yung naririnig mo lang, pero hindi mo sila sa puso. Wala din yan, justus lang yun. Nasa tao. Lahat naman na nangyari sa buhay mo, nasa sarili mo, nasa tao. Wala sa labas, wala sa mga nangyayari sa mundo, nasa sa tao pa. Choice mo lahat na nangyayari sa buhay mo. Yun lang. Ayon sa psychology, ang pagbabago para sa ikabubuti o changing for the better ay nagsisimula sa pagtanggap ng ating mga kahinaan at kakayahan. Sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa sa sarili, natututo tayong mag-adjust at mag-develop ng positibong pag-uugali. Pero kung Biblia ang tatanungin, may pag-asa ba na magbago ang masamang tao? Basahin natin sa Biblia sa
1:15 ng unang Timoteo. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Tinan mo, meron palang presidente lahat ng makasalanan sa mundo eh. Si Pablo yun. Napakatindi ng kasalanan niyang ginawa sa Diyos. Basahin natin sa 13 ngayon. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, sabi niya, marami siyang ginawa. Naging mamumusong siya, mang-uusig siya, mang-aalipusta siya. Kaya doon sa versikulo 15, sabi niya, ako'y kapangulo ng mga makasalanan. Nangunguna siya doon sa mga Hudyong umuusig sa mga Kristiyano eh. Nangunguna siya eh. Siya pangulo ng lahat ng kawalanghihang ginagawa ng mga Hudyo. Galatia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo, nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit, nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Nakita mo kapatid, si San Pablo, pangulo siya sa mga makasalanan eh. Meron pa ba sasama doon sa pangulo? Pag ikaw inihalal na presidente ng makasalanan, ikaw siguro pinakamakasalanan, di ba? Kaya masasabi ko sa iyo kapatid, kahit pinakamasama kang tao, may pag-asa ka sa Diyos. Ang pinakamasamang tao po pwedeng pabutihin ng pananampalataya sa Diyos. Gaya ni Pablo, nung wala pa siyang pananampalataya, gumagawa siya ng iba-ibang mali. Basahin natin uli 1:13. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Dahil wala pa siyang pananampalataya noon, pero ang pananampalataya nakapagpapabuti sa tao, kapatid.